channeling your energy. Kapag napadaan ka sa reading na to, huwag mo munang i-scroll. May isang mensahe na paulit-ulit na pumapasok sa energy habang hinahalo ko ang cards. May isang Scorpio na ilang buwan ng tahimik pero hindi ibig sabihin nun ay wala nang nangyayari sa buhay niya. Tahimik lang ang laban, tahimik lang ang pagod, tahimik lang ang pag-iyak. At ang mas nakakagulat, may isang tao ring tahimik na nakatingin sa'yo. Hindi man siya nagsasalita, matagal ka na niyang inoobserbahan. Hindi ito para sa lahat, pero kung habang naririnig mo ang mga salitang to, ay parang may kumikirot sa dibdib mo o parang may nagsasabing, pakinggan mo to? Baka para sa'yo ang mensaheng ito. Kung hindi ito nagre-resonate, hayaan mo itong maiwan. Pero kung may bahagi ng reading na parang ikaw ang kinakausap, kunin mo ang mensaheng para sa'yo. Magandang araw mga Scorpio, Sun, Moon at Rising at kahit sino mang may matinding Scorpio energy sa kanilang birth chart, welcome sa Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, inaanyayahan natin ang ating guardian angels, spirit guides at ang pinakamataas na liwanag naway maging malinaw, mahinahon at puno ng gabay ang reading na to para sa pinakamataas na kabutihan ng bawat makakarinig. Paalala lamang, hindi ako kailanman ang unang nagme-message sa inyo. Kung may gumagamit ng pangalan o larawan ko at sila ang unang lumalapit sa inyo para mag-alok ng reading o humingi ng pera, mag-ingat dahil baka mga poser yun. Kayo lamang ang unang magme-message kung nais ninyong magpabook ng personal readings. General reading ito para sa July 2026. Hindi lahat ay magre-resonate dahil iba-iba ang timeline at sitwasyon ng bawat isa. Ngayon, simulan na natin. Ang pinakasentro ng energy ninyo ngayong July ay 8 of Wands. Ito ang energy ng biglaang paggalaw. Kung noong mga nakaraang buwan ay pakiramdam mo parang nakatigil ang lahat, bigla ang may gagalaw. Hindi lang isa, sunod-sunod. Parang ilang pinto ang sabay-sabay na bubukas. Pero ito rin ang babala ng reading, hindi lahat ng mabilis ay blessing. May mga pagkakataong sobrang tagal mong hinintay ang isang bagay. Tapos ngayong dumating na to, sabay-sabay naman. Napapaisip ka, alin ang pipiliin ko? Kanino ako maniniwala? Anong opportunity ang totoo? Ang July ay hindi buwan ng paghihintay. Buwan ito ng mabilisang desisyon. Pero hindi ibig sabihin na dapat kang magmadali. Magkaiba ang mabilis at ang padalos-dalos. Habang tinitignan ko ang energy, parang may Scorpio na ilang beses nang nagdasal ng Lord, kahit isang sign lang. At ngayon, mukhang ibibigay ang sign. Ang tanong, makikilala mo ba ito o baka magpagkamalan mo ulit itong problema? May isang napakalakas na energy. Pakiramdam ko may dalawang grupo ng Scorpio ang nanonood. Ang unang grupo, pagod na. Pagod sa trabaho, pagod sa responsibility, pagod maging matatag para sa lahat. Pero ang pangalawang grupo, tahimik na naghahanda, hindi pa sila nagsasalita, hindi pa nila ipinapaalam ang plano nila. Pero may ginagawa na sila sa likod ng eksena. Kung kabilang ka sa grupong ito, ituloy mo lang. Hindi lahat ng plano kailangang ipagsigawan habang ginagawa. May isang taong matagal mo nang iniisip, hindi ko sinasabing babalik siya. Hindi ko rin sinasabing mawawala siya. Ang ipinapakita lang ng energy, hindi pa tapos ang chapter na yon sa isip ninyo. May closure na hinahanap, may sagot na matagal nang gustong marinig. Pero habang mas hinahabol mo ang sagot, mas lumalayo ito. At kapag binitawan mo, doon ito kusang lalapit.
Minsan hindi tao ang bumabalik kundi ang kapayapaan at baka yon talaga ang hinihintay ng puso mo. Napakalakas din ng tema ng halaga. May Scorpio na matagal nang nagbibigay oras, pagod, pagmamahal, pera, pag-unawa. Pero nitong mga nakaraang buwan, pakiramdam mo ikaw na lang ang laging nag-a-adjust. At alam mo ang nakakatawa? Hindi ka naman galit. Napagod ka lang. Iba ang taong galit, iba ang taong ubos na. At ang cards ay parang nagsasabing, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa mga taong nakikinabang lang kapag may maibibigay ka. Darating ang panahon na pipiliin mong unahin ang sarili mo. At kapag nangyari yon, may mga taong magsasabing nagbago ka. Hindi ka nagbago. Natuto ka lang maglagay ng hangganan. May isa pa akong napapansin, may Scorpio na pakiramdam niya parang lagi siyang nauunahan ng iba. Lagi na lang may mas swerte, mas mayaman, mas maganda ang career, mas maayos ang relasyon. Pero alam mo ba ang ipinapakita ng energy? Hindi kayo nasa iisang timeline. Hindi pareho ang laban, hindi pareho ang aral. Hindi rin pareho ang destination. Kapag ikinumpara mo ang sarili mo sa iba, hindi mo mapapansin ang unti-unting pag-usad na ginagawa mo araw-araw. Minsan ang pinakamalaking progreso hindi nakikita sa social media. Nakikita yon sa tahimik na paghilom ng puso, sa pagtulog ng mahimbing, sa pagngiti ng hindi na kailangang magpanggap, sa unang pagkakataon na hindi mo na hinahanap ang taong matagal kang sinaktan, at yun, mas malaking tagumpay kaysa iniisip mo. Habang papasok ang kalagitnaan ng July, parang may mensahe ang mga angels. Huwag mong katakutan ang pagbabago. Ang mas dapat mong katakutan ay ang manatili sa lugar na matagal nang hindi para sa'yo. May pinto ang magsasara? Oo, pero hindi ito parusa. Ito ang paraan ng universe para ilayo ka sa lugar na hindi na nagbibigay ng paglago. Minsan, akala natin kawalan, pero kapag lumipas ang ilang buwan, may intindihan nating protection pala yun. At yun ang malakas na tema ng unang bahagi ng reading na to. Hindi ka iniiwan, inililipat ka lang sa mas angkop na direksyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang aspeto ng kalusugan. Hindi ito diagnosis at hindi ito kapalit ng payo ng doktor. General energy lamang ito. Habang nakatutok ako sa energy ng reading na to, may bahagi ng katawan na paulit-ulit na lumalabas. Una, ang batok at leeg. Parang matagal nang may dinadala ang katawan mo. Hindi lang ito simpleng pagod. Para bang bawat responsibility na hindi mo masabi sa iba ay naiipon sa bahaging ito ng katawan. Kung madalas kang sumasakit ang batok, naninigas ang leeg o sumasakit ang balikat, pagising, maaring panahon na para bawasan ng stress at bigyan ng pahinga ang sarili. Pangalawa, lumabas ang likod, lalo na ang lower back. Ang lower back sa energy reading ay madalas konektado sa pakiramdam ng security. Security sa pera, security sa tahanan, security sa kinabukasan. May ilan sa inyo ang tahimik na nagtatanong, kakayanin ko pa ba? Hindi ba ako mauubusan? At kahit hindi mo ito sinasabi sa pamilya mo, dinadala ito ng katawan mo araw-araw. Pangatlo, may energy rin sa tiyan at digestion. Kung napapansin mong mabilis kang kabagin, mawalan ng gana kumain, o kaya naman ay stress eating ang nagiging takbo ng mga araw mo, paalala ito na hindi lang katawan ang kailangan alagaan, pati ang isip.
pati ang emosyon. Dahil minsan hindi pagkain ang hinahanap ng puso, kapayapaan ang hinahanap nito. At panghuli, may lumalabas ding energy tungkol sa mata at ulo. Parang kulang sa pahinga at maraming iniisip bago matulog. Minsan kahit nakapikit ka na, hindi pa rin humihinto ang isip mo at pag-iisip ng bukas. Ang mensahe ng guardian angels ay simple. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat sa loob ng isang gabi. Hindi mo kailangang akuin ang problema ng buong mundo. May mga laban na hindi mo kailangang salihan. May mga taong hindi mo kailangang iligtas. At may mga sitwasyon na hindi mo responsibilidad. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakamalaking struggle ngayong July. Napakalakas ng energy ng isang tao na gusto mong intindihin, pero siya mismo ay hindi alam kung ano ang gusto niya. Napapagod ka na. Parang isang hakbang siyang lalapit, dalawang hakbang siyang lalayo. Kapag binitawan mo, siya naman ang magpaparamdam. Kapag binigyan mo ng oras, bigla siyang mawawala. Kung ito ay tungkol sa love, kaibigan, kapamilya o trabaho, ang cards ay hindi nagsasabing masama ang taong ito. Ang sinasabi lamang ng energy, hindi pa siya buo. At kapag hindi buo ang isang tao, mahirapan siyang magbigay ng consistency. Huwag mong personalin ang kakulangan ng ibang tao. Hindi sukatan ng halaga mo ang hindi nila kayang ibigay. May isa pang struggle, parang may Scorpio na paulit-ulit na bumabalik sa nakaraan. Hindi dahil gusto niyang balikan, kundi gusto niyang maintindihan. Bakit nangyari yun? Bakit ako ang napili? Bakit ako ang nasaktan? Pero habang mas hinahanap mo ang dahilan, mas napapagod ka. May mga tanong na hindi masasagot ng tao. Panahon lang ang sasagot. At minsan, kapag gumaling ka na, hindi mo na rin hahanapin ang sagot. May nakikita rin akong energy ng pagkaantala. May plano kang gustong simulan. Business, pag-aaral, paglipat ng bahay, pag-resign, pagbabago ng career. Pero parang may humihila pabalik. Hindi pa ito ibig sabihin na mali ang plano mo. Ang ibig sabihin lamang may isang detalye ka pang hindi nakikita. Kaya huwag mong pilitin ang timing. Kapag ang isang pinto ay ayaw bumukas kahit anong tulak mo, hindi agad ibig sabihin na tapos na. Minsan, hinihintay ka lang nitong maging handa. Pagdating naman sa pamilya, kung ikaw ay may asawa, napapansin kong may mga usaping hindi ninyo na pag-uusapan ng maayos. Hindi dahil walang pagmamahal, kundi pareho kayong pagod. Pareho kayong maraming iniisip at kapag pagod na ang dalawang tao, kahit simpleng usapan nagiging argumento. Ang paalala ng mga angels, makinig bago sumagot. Hindi lahat ng katahimikan ng partner mo ay galit. Minsan, pagod lang siya at hindi lahat ng pagiging tahimik mo ay naiintindihan niya. Sabihin mo ang nararamdaman mo nang hindi nananakit. Kung ikaw naman ay nasa isang relasyon, ngunit hindi pa kasal, may energy ng pagsusubok. Hindi ito para paghiwalayin kayo, kundi para makita ninyo kung kaya ninyong maging team. Ang relasyon ay hindi sinusukat kapag masaya ang lahat. Nasusukat ito kapag sabay ninyong hinaharap ang problema. Kung pareho kayong marunong makinig, mas lalalim ang samahan. Pero kung pareho kayong gustong laging tama, mauubos ang pagmamahalan. Para naman sa mga single, napakalakas ng energy na inuuna mo muna ang sarili mo. At alam mo, hindi yun pagiging selfish, healing yun. Hindi lahat ng single ay malungkot. May mga taong pinipiling maging single dahil natututunan na nilang mahalin ang katahimikan kaysa maling relasyon. At habang ginagawa mo
ngayon, unti-unti ring nagbabago ang klase ng taong ma-attract mo. Hindi na puro lesson, mas papunta na sa taong marunong ding magmahal ng may respeto. Para naman sa mga single na matagal nang walang partner, huwag mong isipin na huli na ang lahat, hindi nasusukat ng edad ang pagkakataon. May mga taong maagang nagmahal pero hindi nagtagal, may mga taong huli nang dumating ang tamang tao ngunit panghabang buhay naman. Ang July ay hindi pa nagsasabing tapos na ang love life mo. Mas sinasabi nitong ayusin mo muna ang relasyon mo sa sarili mo dahil kapag puno ka ng kapayapaan, hindi ka na basta-basta papayag sa pagmamahal na kulang. At para naman sa mga senior Scorpio na nanonood, hello po. Kamusta? Maraming salamat dahil hanggang ngayon ay patuloy kayong naghahanap ng gabay. Ang mensahe ng mga angels para sa inyo ay ito: huwag ninyong isipin na tapos na ang misyon ninyo. May mga taong kailangan pa rin ng karunungan ninyo. May mga apo, anak, pamangkin o kaibigan na mas makikinig sa inyong kwento kaysa inakala ninyo. Ang buhay ay hindi natatapos kapag tumatanda. Nag-iiba lamang ang paraan ng inyong paglilingkod. At ngayong July, mas piliin ang kapayapaan kaysa argumento. Mas piliin ang pagpapatawad kaysa sama ng loob. Dahil habang gumagaan ang puso, mas gumagaan din ang katawan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang usapin ng trabaho, kabuhayan, pera at direksyon ng buhay ngayong July. Habang nakatingin ako sa energy, ito ang unang mensaheng pumapasok. Hindi lahat ng pagod ay may katumbas na resulta agad. At yun ang dahilan kung bakit may ilang Scorpio ang gusto ng sumuko. Parang sinasabi mo sa sarili mo, ang dami ko nang ginagawa, ang dami ko nang pinaghirapan, bakit parang wala pa rin nangyayari? Pero ang ipinapakita ng reading, hindi nasasayang ang mga ginagawa mo. Hindi pa lang dumarating ang panahon ng ani. Minsan kasi kapag tahimik ang paligid, iniisip natin na wala nang gumagalaw. Hindi natin nakikita na sa ilalim ng lupa, lumalalim na pala ang ugat. At kapag dumating ang tamang panahon, hindi lang maliit ang magiging bunga, mas matatag pa ito kaysa sa inaasahan mo. Para sa mga may trabaho, kung ikaw ay kasalukuyang nagtatrabaho, napapansin ko ang energy ng pagbabago sa loob ng opisina o kumpanya. Maaring magkaroon ng bagong supervisor, bagong management, bagong patakaran, bagong schedule, o kaya naman ay may taong aalis at mapupunta sa iyo ang mas maraming responsibility. Sa umpisa, parang mabigat. Parang sasabihin mo, bakit parang nadadagdagan lang ang trabaho ko? Pero wag mong isipin na lahat ng dagdag na responsibility ay parusa. May mga pagkakataon na sinusubukan muna ang kakayanan mo bago ibigay ang mas malaking opportunity. Gayunpaman, may paalala rin ang reading. Huwag mong akuin ang trabahong hindi naman para sa'yo. May Scorpio na sobrang maasahan kaya lahat na lang ipinapasa sa kanya. At ang masakit kapag ikaw ang napagod, parang walang nakakapansin. Matutong magsabi ng hindi ko po ito kayang tapusin sa ganitong oras. Hindi yun katamaran. Professionalism din ang pag-alam ng limitasyon. May ilan din sa inyo ang tahimik ng nag-iisip lumipat sa trabaho or ng trabaho, hindi dahil galit kayo, kundi dahil pakiramdam ninyo, hindi na kayo lumalago. Kung ito ang sitwasyon mo, huwag kang umalis dahil lang napagod ka ngayong linggo. Pag-isipan mo nang mabuti, mag-ipon muna, maghanda kapag dumating ang tamang pagkakataon sa kakakumilos. Mas gusto ng reading ang mahinahong desisyon kaysa emotional na desisyon. Para naman sa mga may negosyo, kung ikaw ay may negosyo, parang may kailangang baguhin. Hindi produkto ang problema, hindi rin ikaw ang sistema.
May proseso na hindi na epektibo, may paraan ng pagmamarket na kailangan ng baguhin, may customer na hindi na yon ang gusto at habang tumatagal, mas nagbabago rin ang merkado. Kaya wag matakot matuto ng bagong paraan. Ang taong marunong mag-adjust, siya ang mas matagal na nananatili. May isa pa akong nakikitang energy. May isang transaksyon na halos akala mo ay hindi matutuloy. May delay, may pagbabago, may usapang paulit-ulit. Pero wag kang agad mawala ng pag-asa, hindi pa ito tuluyang nawawala. Parang may inaayos lamang sa timing. Para sa mga naghahanap pa lang ng trabaho, kung wala kang trabaho ngayon, gusto kong pakinggan mong mabuti ang bahaging ito. Alam kong madaling sabihin ng darating din yan. Pero kapag ikaw ang walang pumapasok na kita, ibang klase ang bigat. May mga gabing hindi ka makatulog, may mga umagang bumabangon ka na, may kaba. At minsan, nagdududa ka na sa sarili mong kakayanan. Pero habang nakatingin ako sa energy, hindi ko nakikita na habang buhay kang mananatili sa sitwasyon na to. Mas nakikita ko ang pagbabago pagkatapos mong gumawa ng isang hakbang na matagal mo nang ipinagpapaliban. Maaring ito ay pag-update ng resume, pag-aaral ng bagong skill, pag-apply sa kumpanyang dati ay kinakatakutan mong subukan, o pakikipag-usap sa taong matagal mo nang gustong lapitan. Minsan, isang application lang ang kulang, isang tawag lang, isang mensahe lang. Huwag mong maliitin ang maliit na hakbang. Diyan nagsisimula ang malaking pagbabago. Para sa mga nagbabalak mag-abroad, napakalakas ng energy ng paglalakbay. Pero hindi ko ito binabasa bilang guarantee na mangyayari sa lahat. General theme lamang ito. Kung matagal ka nang naghahanda ng documents, interview or application, may mga senyales na unti-unting pag-usad kahit mas mabagal kaysa sa gusto mo. May lumalabas ding connection sa mga bansang kilala sa maayos na sistema at matatag na trabaho. Para sa ilang Scorpio, maaring mag-resonate ang mga opportunity na may kaugnayan sa Canada, Australia, Japan, Singapore o mga bansa sa gitnang silangan. Hindi ito tiyak na destination, kundi mga energy na maaaring tumugma sa sitwasyon ng ilan. Kung may pinipirmahan o pipirmahan kang kontrata, basahin ito ng mabuti. Huwag hayaang excitement ang manguna kaysa pag-unawa sa detalye. Ang tamang opportunity ay hindi natatakot na bigyan ka ng oras para magbasa at magtanong. Para sa mga nasa abroad, kung ikaw naman ay nasa ibang bansa, parang dalawang mundo ang dala mo. Ang isang paa mo ay naroon pero ang puso mo madalas umuuwi. May mga Scorpio na namimiss ang pamilya ngunit hindi nila ito ipinapakita. Ayaw mong mag-alala sila kaya kahit pagod ka, sinasabi mong ayos lang ako. Pero ang mga angels ay nagpapaalala, hindi kahinaan ang magsabi na napapagod ka rin. May mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Hayaan mo rin silang maging sandalan mo paminsan-minsan. Ito ang bahagi na gusto kong pagtuunan ng pansin dahil pakiramdam ko maraming Scorpio ang nag-click sa video na to dahil naghahanap sila ng pag-asa tungkol sa pera. Ang unang mensahe, huwag mong sukatin ang sarili mo base sa laman ng wallet mo ngayon. Temporary ang sitwasyon. Hindi permanenteng pagkakakilanlan, may lumalabas na energy ng malaking gastos, maaring para sa bahay, pamilya, kalusugan, pag-aaral, pag-aayos ng documents o isang bagay na hindi mo inaasahang babayaran. Kaya kung may pagkakataon kang magtabi ng kahit maliit na halaga ngayong July, gawin mo. Hindi dahil may masamang mangyayari, kundi dahil ang paghahanda ay nagbibigay ng kapayapaan. May isa pang mahalagang mensahe, mag-ingat sa pangakong mabilis ang tubo, mabilis ang balik, siguradong kikita. Ngayong buwan, mas
natuturan ang energy ang mabagal ngunit matatag na pag-unlad kaysa mabilis ngunit mataas ang panganib. Kung may mag-aalok sa'yo ng investment na parang napakaganda para maging totoo, huminto muna, magtanong, mag-research, mas mabuting mahuli ng kaunti kaysa magsisi ng matagal. Kung pagbubuurin ko ang energy ng buong buwan, hindi ito buwan ng perpektong sitwasyon, pero ito ang buwan ng malinaw na direksyon. May mga bagay na aalis, may mga plano na mababago, may mga tao na hindi nasasabay sa paglalakbay mo. At oo, maaaring masaktan ka sa proseso, pero sa dulo ng July, mas malinaw na sa'yo kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan. Mas malinaw na kung saan mo gustong dalhin ang buhay mo at higit sa lahat, mas malinaw na ang tunay na halaga mo ay hindi nakadepende sa opinyon ng ibang tao. May isang pinto na nagsasara pero may isa ring pinto na tahimik nang bumubukas. Ang tanong, kapag dumating na ang pagkakataon, handa ka na bang pumasok? At bago natin tapusin ang reading na to, ang unang wisdom cards mo bilang mensahe ng Guardian Angels para sa pagtatapos ng July at pagpasok ng bagong energy, it's truth to be told. Napakalalim ng mensahe nito, Scorpio. May katotohanan kang matagal nang alam, pero baka matagal mo ring iniiwasan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong kapag tinanggap mo ang katotohanan yun, may mga bagay kang kailangan ng bitawan. May relasyon, may pangarap, may trabaho, may pagkakaibigan. May version ng sarili mong matagal mo nang pinanghahawakan. Habang tinitingnan ko ang energy, parang may nagsasabing, hindi ko na yata kaya. Pero ang tanong ng mga angels, hindi mo ba talaga kaya? O natatakot ka lang magsimula ulit? Magkaiba yun. May Scorpio na matagal nang nagsasabing, okay lang ako, pero sa totoo lang, hindi na. Pagod ka na, nasasaktan ka na, at gusto mo lang na may isang taong magsabing, hindi mo kailangan dalhin ang lahat ng mag-isa. Kung ikaw yon, ito ang mensahe. Hindi kahinaan ang umamin na nahihirapan ka. Hindi nakakabawas ng halaga ang paghingi ng tulong. At hindi kabawasan sa tapang ang pag-iyak. Minsan, ang tunay na katapangan ay ang pagsasabing tama na. Tapos na. Panahon na para piliin ko naman ang sarili ko. May isa pa akong napapansin. May Scorpio na matagal nang umaasang magbabago ang isang tao. Paulit-ulit mong binibigyan ng pagkakataon. Paulit-ulit mong iniintindi. Paulit-ulit mong ipinaglalaban. Pero parang ikaw lang ang lumalaban, hindi sinasabi ng reading na iwan mo agad ang taong yan. Ang sinasabi ng mga angels, tingnan mo ang kilos, hindi ang pangako. Tingnan mo ang consistency, hindi ang matatamis na salita. Dahil ang taong seryoso, hindi lang marunong magsalita, marunong ding panindigan ang sinasabi niya. At kung may katotohanang matagal mo nang nararamdaman sa puso mo, wag mo na tong takasan. Dahil habang tinatanggap mo ang katotohanan, mas lumalapit ka rin sa kapayapaan. At ang pangalawang wisdom card ay exchanging gifts. Napakagandang pagtatapos ng reading na to. Ang unang pumapasok na energy is may regalo ang universe para sa'yo, pero hindi laging dumarating sa paraang inaasahan mo. Minsan ang regalo ay isang taong aalis dahil kapag umalis siya, nagkaroon ng espasyo para sa tamang tao. Minsan ang regalo ay isang trabahong hindi mo nakuha dahil may mas malaking opportunity na paparating. Minsan ang regalo ay isang pagkatalo na kalaunan ay magiging dahilan kung bakit ka naging mas matatag. Ang card na ito ay nagpapaalala rin
ano ang ibinibigay mo sa mundo. Hindi lang pera ang kayang ibigay ng tao. May Scorpio na ang regalo niya ay pag-asa, may Scorpio na ang regalo niya ay karunungan, may Scorpio na ang regalo niya ay pakikinig, may Scorpio na ang regalo niya ay katapatan, at may Scorpio na ang regalo niya ay pagmamahal. Kahit ilang beses na siyang nasaktan, huwag mong mailiitin ang mga regalong yon, dahil may mga taong nagbago ang buhay dahil lamang nakilala kanila. Pero may paalala rin ang card na ito: kung ikaw lang ang laging nagbibigay at wala nang natitira para sa sarili, hindi na yun balanse. Hindi hinihingi ng mga angels na ibigay mo ang lahat. Hinihingi nila na matuto kang tumanggap. Kapag may taong gustong tumulong sa'yo, hayaan mo. Kapag may taong gustong magmahal sa'yo, huwag mong itulak palayo dahil lang sa takot. Kapag may bagong opportunity, huwag mong tanggihan dahil iniisip mong hindi mo deserve. Deserve mo rin ng mabubuting bagay. Deserve mo ring makatanggap. At bago tayo magtapos, ito ang huling mensahe na gustong kong iwan sa bawat Scorpio na nakarating hanggang dulo ng reading na to. Hindi ka nahuhuli sa buhay, hindi ka pinarurusahan, hindi ka nakalimutan. May mga panahong tahimik ang langit, pero hindi ibig sabihin nun ay wala itong ginagawa. Habang naghihintay ka, may mga bagay na inaayos na hindi mo pa nakikita. May mga taong inaalis para protektahan ka. May mga bagong pinto na unti-unti nang binubuksan, at kapag lumingon ka, balang araw, maintindihan mo kung bakit may mga bagay na hindi binigay noong gusto mo. Dahil mas maganda pala ang darating sa tamang panahon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa reading na to. Kung nag-resonate ang mensahe, kunin mo ang para sa'yo, at ang pangalawang wisdom card ay exchanging gifts. Napakagandang pagtatapos ng reading na to. Ang unang pumapasok na energy is may regalo ang universe para sa'yo, pero hindi laging dumarating sa paraang inaasahan mo. Minsan ang regalo ay isang taong aalis, dahil kapag umalis siya, nagkaroon ng espasyo para sa tamang tao. Minsan ang regalo ay isang trabahong hindi mo nakuha dahil may mas malaking opportunity na paparating. Minsan ang regalo ay isang pagkatalo na kalaunan ay magiging dahilan kung bakit ka naging mas matatag. Ang card na ito ay nagpapaalala rin ano ang ibinibigay mo sa mundo. Hindi lang pera ang kayang ibigay ng tao. May Scorpio na ang regalo niya ay pag-asa, may Scorpio na ang regalo niya ay karunungan, may Scorpio na ang regalo niya ay pakikinig, may Scorpio na ang regalo niya ay katapatan, at may Scorpio na ang regalo niya ay pagmamahal. Kahit ilang beses na siyang nasaktan, huwag mong mailiitin ang mga regalong yon, dahil may mga taong nagbago ang buhay dahil lamang nakilala kanila. Pero may paalala rin ang card na ito: kung ikaw lang ang laging nagbibigay at wala nang natitira para sa sarili, hindi na yun balanse. Hindi hinihingi ng mga angels na ibigay mo ang lahat. Hinihingi nila na matuto kang tumanggap. Kapag may taong gustong tumulong sa'yo, hayaan mo. Kapag may taong gustong magmahal sa'yo, huwag mong itulak palayo dahil lang sa takot. Kapag may bagong opportunity, huwag mong tanggihan dahil iniisip mong hindi mo deserve. Deserve mo rin ng mabubuting bagay. Deserve mo ring makatanggap. At bago tayo magtapos, ito ang huling mensahe na gustong kong iwan sa bawat Scorpio na nakarating hanggang dulo ng reading na to. Hindi ka nahuhuli sa buhay, hindi ka pinarurusahan, hindi ka nakalimutan. May mga panahong tahimik ang langit, pero hindi ibig sabihin nun ay wala itong ginagawa. Habang naghihintay ka, may mga bagay na inaayos na hindi mo pa nakikita. May mga taong inaalis para protektahan ka. May mga bagong pinto na unti-unti nang binubuksan, at kapag lumingon ka, balang araw,
maintindihan mo kung bakit may mga bagay na hindi binigay noong gusto mo. Dahil mas maganda pala ang darating sa tamang panahon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa reading na to. Kung nag-resonate ang mensahe, kunin mo ang para sa'yo at iwan ang hindi. Kung nais mo ng personal na tarot o astrology reading na nakabatay sa sarili mong sitwasyon at birth chart, maaari kang mag-message sa mga official account na nasa description ng video. At kung gusto mong mas marami pang ganitong readings para sa Scorpio at sa iba pang zodiac signs, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang mga susunod nating uploads. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli.